financial statement na ito is yung assets, liabilities, and equity. Paliwanag ko po isa-isa later on yung mga yan. Yung statement of financial position po, ang other term po niyan is tinatawag na balance sheet. Okay, balance sheet po. So, isa-isayin na natin yung laman ng balance sheet or ng statement of financial position. Sige, bago yun, para saan muna yung statement of financial position? Para makita natin kung okay pa ba yung status ng company. May sapat pa bang ari-arian yung company? Kaya pa ba ng bayaran ng company yung kabuuang utang niya? Gaano kalaki na ba yung na-invest ng mga owner doon sa kumpanya? Mas malaki ba yung na-invest ng owner compared doon sa nanggaling sa creditor? Yung mga ganun po. Ina-assess po yun. Okay? So, dito muna tayo sa may part ng assets. Ano po ba yung assets? Assets, ito po yung mga ari-arian ng company. Okay, lupa na ginagamit sa operation, pambenta, inventaryo, cash, nandiyan po yun. Assets po yun. Pero ano po ba yung pamantayan para masabing assets or ari-arian ng company? Meron pong tatlo. Una, we have present economic resources. Ibig sabihin po niyan, dapat nag-e-exist yan sa'yo. Dapat nasa iyo yan right now. Present nga eh. Present economic resources. Hindi mo pwede sabing assets mo pa rin yan kung matagal nang wala sa iyo yan. Okay po? Next. Right to economic benefit. Dapat meron ka pong karapatan na makinabang sa bagay na yon or sa asset na yon na sinasabi mo. Kasi kung may benefit kang makukuha doon sa asset na yun pero wala ka namang karapatan, wala rin po. Hindi mo po yun asset. Okay? And vice versa. May karapatan ka nga pero wala ka namang benefit na nare-receive doon, hindi na po yun asset. Okay? Next. Controlled. Ibig sabihin po ng controlled, may kakayahan ka pong pigilan yung ibang tao na makinabang doon sa bagay na yon para matawag mong asset yon. Parang pwede mo silang pigilan na mag-enjoy doon sa bagay na yon na ikaw lang mismo yung makikinabang sa bagay na yon. Okay? Pwede po yun. Controlled po yun. Asset po yun. Okay? Next. So, tapos na po tayo dito sa may part ng assets. Dito naman po tayo sa part ng liabilities. When we say liabilities, ito po yung mga obligasyones, mga obligasyon ng company. Okay? Mga utang ng company. Paano po ba masabing utang ang isang bagay? Meron po tayong criteria dyan. May tatlo rin. Una, present obligation. Ibig sabihin, nag-e-exist po in present times yung iyong obligasyon. Saan po ba nanggagaling yung mga obligasyon? We have here constructive and legal. When we say constructive, wala ka namang obligasyon dati. Pero dahil ikaw yung nag-initiate, ikaw yung may discretion, ikaw yung nagpasimula, bakit ka nagkaroon ng obligasyon? Constructive obligation po yung tawag doon. Ano po example nun? For example, magko-close ka ng negosyo. Siyempre, ikaw magde-decide nun. Ikaw may-ari. Magko-close ka ng negosyo. Tapos, tatanggalin mo yung ibang mong empleyado. Pag tinanggal mo yung ibang mong empleyado, you are obliged, ikaw ay may obligasyon na bayaran sila ng separation pay. Okay? So, dun ka po nagkakaroon ng obligasyon. Ikaw yung nag-initiate, ikaw yung nagtanggal sa kanila. E di magkakaroon ka ng obligation. Ang tawag po doon, constructive. From the word itself, nag-construct ka. Na dating wala ka namang obligasyon, pero ikaw yung nag-initiate, nag-construct ka, kaya ka nagkaroon ng obligasyon. Okay po? Then, ang tawag dito? Karagdagan lang po, dito sa may constructive obligation, magkakaroon ka po ng obligation from your end kapag in-announce mo na po doon sa kabilang party na magkakaroon ka ng obligasyon and nag-expect na, meron ng valid expectation doon sa part ng isang ng parties na sinabihan mo na may babayaran ka sa kanila. For example, ganito, in-announce mo na sa mga empleyado mo na magsasarado yung yung negosyo mo at
magbabawas ka na ng empleyado or magtatanggal ka na ng mga empleyado. Therefore, meron ng valid expectation sa part ng mga empleyado mo na kailangan mo silang bayaran ng separation pay. Okay? So, lalong-lalo na yung mga regular employees mo. Siyempre, hindi mo naman pwede basta tanggalin yung mga yan. Okay po? Next, we have here legal. Isa po to sa mga pinanggagalingan na obligasyon ng company. When we say legal, meron pa po yung dalawa. Una, yung isa pong obligasyon nanggagaling sa kontrata. May legal ano rin po yun may legal effect din po yun pag nanggaling sa kontrata yung obligasyon. Okay, may power po ng law or may legal power po yung kontrata. Okay? Ano pa po? Pag sinabi ng batas, may legal obligation ka, sinabi ng batas eh. Okay, may legal obligation ka rin kung nakasaad sa kontrata. Okay po? It's either contract or law. Pwede pong manggaling doon yung obligasyon ng negosyo or ng company. Okay? Next. Lagpasan muna natin tong part na to. Itong transfer upon economic resource. Dito muna tayo sa may past event. Siyempre, magkakaroon ka ng utang, dapat nagkaroon muna kayo ng transaksyon. Pag sa negosyo po hindi ka po pwede basta magkaroon ng utang nang wala kang transaksyon or wala pong nangyaring event between you and other party. Dapat meron pong nangyari. Okay? Na event. Whether may kontrata kayo o wala talaga, at least may transaction or may nangyari between you and other party. Paano po yung nangyayari, sir? Kahit wala naman kaming kontrata. Pero, nagkaroon ako ng obligasyon sa kanya dahil may nangyari between sa akin tsaka sa kanya. Ang example po, for example, bus company. Nakasagasa ng tao, pero buhay pa naman. Kunwari nabalian ng binte. Tapos, syempre, nung una, wala namang kontrata talaga between yung bus driver na hawak ng bus company, and yung nasagasaan. Wala namang silang kontrata, wala namang silang meeting of the minds. Nagkaroon lang sila ng kontrata dahil kailangan magbayad ng bus company doon sa nasagasaan. Parang yung gumawa ng kontrata doon, yung korte. Siyempre, obliged na bayaran yun, naagrabyado mo eh. Nagkaroon kayo ng transaction pero initially wala talaga kayong kontrata na nagkasundo kayo na may babayaran na ganito. Nagkaroon kayo ng transaction kasi may nangyari doon sa mismong tao. So, yun po yun. Pwede ka pa rin magkaroon ng obligasyon doon or ng liabilities doon. Merong nangyari na magkokonekta sa inyong dalawa, bakit kailangan mo siyang bayaran. Ganun po. Okay? Next. We have here transfer of an economic resource. Siyempre, may utang ka. Dapat lang bayaran mo yan. Dapat may ililipat ka na ari-arian mo dyan. Kasi para matapos yung utang mo, kailangan mong magbayad. Ano yun? Bihira lang naman po na nawawalan ka ng utang tapos walang lumalabas sa'yo. Bihira lang yung ganun. Paano po nangyayari yun? Denonate or condonation, remission, cancellation na ng utang mo. Sabi niya, sige, wag mo na bayaran. Bihira lang po nangyayari yon or paminsan-minsan. Pero madalas po, syempre, maniningil yan pag utang. Kapag naningil yan, syempre, kailangan mo magbayad. Yung pambayad mo, syempre, manggagaling sa'yo. Hindi naman pwede manggaling sa iba. Kung manggaling sa iba yon, swerte mo kung hindi ka na nila singilin after nila magbayad para sa'yo. Pero madalas, ikaw ang magbabayad niyan, kailangan may ilipat ka. Ngayon, kung iba po yung sumagot niyan ng utang mo, at hindi naman nun sinabi na libre niya na, syempre, obligado ka pa rin bayaran yon. Pero doon na sa tao na sumagot ng utang mo, doon mo na babayaran. Ibig sabihin, may kailangan ka pa rin i-transfer. May utang ka pa rin. Okay po? Ayan. Next, we have here equity. When we say equity, ito po yung residual interest or yung natitira doon sa ari-arian ng negosyo na para sa mga owner. Kumbaga ganito, lahat po ng ari-arian ng negosyo, may dalawa po kasing pinanggagalingan yan. It's either galing sa utang, liabilities, or it's either galing sa equity, galing sa sariling bulsa ng mga owners. Okay?
Yung kabuuang ari-arian po ng company, pag binawasan mo po yan ng kabuuang utang na nanggaling sa creditors, yung matitira po para sa owners na yun. Kaya nga po ang sabi dito, residual interest, yung natitirang interest or claim ng mga owner doon sa mismong ari-arian ng negosyo. Okay po? So, ang concern natin dito sa financial position, kung kaya pa ba magpatuloy ng company, okay pa ba yung ari-arian ng company, magsasara ba yung company, magli-liquidate na ba yung company, ibig sabihin, ibebenta na lahat ng ari-arian. Kailan po ba nangyayari yun? Let's say for example, mas malaki na yung liabilities compare sa kabuang ari-arian ng company. Ibig sabihin, wala nang parte doon yung mga owner. Kasi mas malaki na yung liabilities sa kabuang ari-arian ng company. Ibig sabihin, sa kanila na lang to. Okay po? Ganito po kasi ang representation niyan. Assets is equals to liabilities plus equity. The fact na hindi na po sapat ang ari-arian ng company to cover all the liabilities ng company, therefore, wala na pong parte doon yung owner. Siyempre, priority yung liabilities, yung creditors, bago mabigyan yung owner kapag nag-liquidate yung company. Hindi po nangyayari na pina-priority yung equity bago yung liabilities. Hindi po pina-priority ang owner bago ang creditor. Sa batas po, una ang creditor bago mabigyan ng owner kapag nagsara ang negosyo. Okay po? Ang tawag po doon is trust fund doctrine. Pinagkatiwalaan ka ng mga creditor at hindi naman at limited lang naman ang return na hinihingi nila sa iyo. Therefore, hindi pwedeng malagay ng 100% sa alanganin yung pera nila. Dapat kahit papano may mare-recover sila bago ka i-priority. Or bago i-priority yung mga owner. Yung mga pinagkakautangan muna. Okay po? Ganon. Next. Dito naman po tayo sa may financial performance. Ito pong financial performance, financial statements din po ito. Statement of financial performance. Ang other term po nito, income statement. Okay? Ang other term pa po, statement of profit or loss. Ito po ang sukatan ng financial performance natin. Income and expense. In short, kailangan meron pong net income or yun po, net income. Ayaw naman natin mag-net loss. Ibig sabihin wala tayong kinita, nalugi pa tayo. Net income, meron tayong profit. Kumbaga, income minus expenses, all income minus all expenses is equals to net income. Ayun po ang sukatan, yung net income, kung maganda ang financial performance ng company. Kumita po ba ang company this period? Kasi kung kumita ang company this period, okay ang financial performance ng company. Pangalawang tanong, sustainable ba ang kita ng company? Baka ngayon lang yan. Normal ba na ganyan yung kita ng company? Diba? So, ganun po. Ano po ba yung nagpataas ng kita ng company? Anong business segment po ba ng company yung malaki yung contribution doon sa kita natin? Saan po ba nanggagaling yun? For example, maraming negosyo yung company. Or maraming activity yung company, marami siyang binebenta. Alin doon yung mga pinanggagalingan ng alin doon yung may pinakamalaking kinikita siya? Bakit kumita tayo buong taon? Okay po? So, paliwanag natin yung bawat laman ng financial performance. So, dito muna tayo sa may part ng income. By the way, bago pala mag-income, tingin muna kayo dito sa part na to. Kunwari may nakikita kayo dito. Return. Ayan. Return. Kunwari may nababasa kayo ditong return. Yung return po, ibig sabihin po niyan, balik. Sa company po kasi, may dalawang way ng balik. Ano po yun? Una, may kikitain yung company. Income. Ano pa po yung pwedeng maging balik sa company? May tinatawag po na cost savings. Makakatipid po yung company. May balik sa company. Okay po? Ganun po yung ibig sabihin nun. Cost savings. Ngayon, ang focus natin hindi yung cost savings. Hindi yung balik na cost savings. Dito tayo sa balik na income. Okay? When we say income, lagay nyo po sa isip nyo, benefits. Benefits yan. Or benefit. Ganon.
Bakit po naging benefit yan? Later on, di-discuss ko po. Okay? So, basta lagay nyo muna sa isip nyo yung income, benefit. So, dito na tayo. When we say income, may dalawa pa po yan. Revenue and gains. When we say revenue, ito yung mga income na galing sa regular course ng business or regular activities ng business. Let's say for example, meron kang poultry. Nagbenta ka ng manok. Yung manok na yon, pag nabenta mo, yung pagbebentahan nun, revenue po yon. Kasi normal na magbenta ka ng manok kasi poultry ka eh. May poultry ka. Right? Unlike kapag gains, ayun po revenue po yan ha. Kapag gains, ganito po yung illustration. Nagbenta ka ng cellphone, pero poultry ang negosyo mo. May kinita ka sa cellphone. Yung kinita mo na yun, gains yun. Kasi hindi siya galing sa regular activities ng business. Okay? Income encompasses both revenue and gains. Pero ito, revenue galing sa regular activities. Ang gains galing sa irregular activities. Okay? So, next. Dito naman po tayo. Dito natin marirealize bakit ko sinabi kaninang ang income ay benefit. Okay, dito muna tayo. Increase in assets. Siyempre, hindi naman tataas yung ari-arian mo nang wala kang income. Hindi naman pwedeng puro pasok pa lang ng kapital. Isa sa mga indication kaya tumataas yung assets mo dahil meron kang income, meron kang benefit. Okay? Next. Decrease in liability. Nag-benefit ka dyan. Siyempre, nabawasan yung utang mo. Income pa din po yun. May benefit ka doon. For example, ganito. Example, ang binayad mo, 500,000. Pero ang utang na nabawas sa'yo, 1 million. Yung 500,000 na pagitan, income po yun. Okay? Kasi nag-benefit ka eh. Tignan mo, 500,000 lang yung binayaran mo tapos 1 million yung nabawas sa utang mo. Yung pagitan nun na 500,000, income po yun. Ang tawag po doon, gains on debt extinguishment. Ibig sabihin, hindi po normal sa part ng company yung mga ganon. Kaya siya natawag na gains. Eh dahil nga mas malaki yung yung nabawas sa yung utang, tapos mas malaki yung nabawas sa yung utang, mas mababa yung binayad mo, may income ka doon. Ang tawag doon, gains. Debt extinguishment kasi natapos yung utang mo on that amount. Okay? Pag sinabing extinguishment, natapos. Natapos na yung utang mo, natapos na yung obligation mo. Debt extinguishment po yung tawag doon. Okay? So, yun po yun dito sa may part ng income. Dito po tayo sa may part ng expense. Una po, we have losses. When we say losses, ayan expense encompasses losses and regular expenses. Dito muna sa losses. When we say losses, may dalawa po yan. Una, normal loss or normal losses. When we say normal losses, ito na yung normal part ng negosyo na hindi na nila maiiwasan to once na nag-operate sila talagang merong pong nawawala. And normal part ng ng operation yun or necessary yun as part ng operation. Hindi na yung maiiwasan. Okay, normal losses po yun. When we say abnormal losses, pwede naman po siya maiwasan. Kaso meron lang pagkukulang sa part ng company. Meron lang kapabayaan or may hindi lang nagawa. Pero hindi po siya normal part ng operation. Hindi po siya necessary para maihatid yung produkto o serbisyo. Abnormal na losses po yun. Okay? Yun po yung sinasabi ko doon. Ano po ba example ng normal and abnormal losses? Sige, doon muna tayo sa normal losses. For example, nagpapakulo ka ng tubig para meron kang pansabaw doon sa binibenta mong ulam. Siyempre, habang pinapakuluan mo yung tubig, nag-evaporate yon, kumukonti yon. Right? Yung binabayaran mo sa tubig, hindi mo siya babawasan hindi mo babawasan yung puhunan mo. Okay, ganito po yan ha. May binabayad ka sa tubig para pansabaw doon sa ulam na binebenta mo. Kahit na sabi mo nag-evaporate yung parte ng tubig,
hindi kasabay nun yung pagkawala ng gastos mo para doon sa tubig. Pwede mo pa rin idagdag yung gastos mo sa tubig doon sa mismong ulam na binebenta mo. Kasi normal part po yun ng operation. And necessary yun para magawa yung mismong produkto mo. Normal na pakuluan mo yung tubig kasi nga kailangan may sabaw, kailangan malinis yung tubig kasi nga pagkain din or ulam din yung binebenta mo. Okay po? Ano naman po yung abnormal losses? Abnormal losses, for example, may nagnakaw sa mga empleyado mo ng mismong ulam. Aba, hindi nakasalanan yun ng produkto. Therefore, abnormal losses po yun. Nanakawan, nasunugan, abnormal losses po yun. Yung mga ganun. Okay? Kaya sila i-prevent, pero hindi sila na-prevent. Yung normal losses, hindi talaga sila kaya i-prevent kasi normal na yun eh. Pero yung abnormal losses, kaya sila i-prevent pero hindi sila na-prevent. Okay? Next. Regular expenses. Regular mong binabayaran. Let's say for example, nakirenta ka. Every month, nagbabayad ka ng renta. Regular expenses po yun. Necessary part po yun ng operation mo. Nagbabayad ka ng bills, ng utilities, electricity, water, salary ng tao mo, insurance, regular expenses po yun ng company. Okay? Yung regular expenses na to, actually kasama rin dito yung puhunan mo doon sa mismong binibenta mong produkto or serbisyo. Regular expenses po yun. Kasi regular, malamang, kailangan mo yun para makapag-operate ka regularly. Kung wala kang puhunan para doon sa mga produkto mo o serbisyo mo, hihinto ang operation mo. Okay po? Next. Yung pamantayan natin para matawag natin expense, yung isang bagay or transaction or event. Una, tumaas yung utang mo. Ibig sabihin, may na-consume ka. Therefore, meron kang expense. Tumaas yung utang mo. Hindi ka naman pwede magkautang na wala kang kino-consume or wala kang nare-receive na benefit. Okay? May expense ka po doon. Tumaas yung utang mo. Ano pa? Biglang tumaas yung utang mo kasi mayroong foreign exchange na nangyari. Tumaas yung palitan ng piso tsaka dolyar. Tumaas yung utang mo. May expense ka ulit. Right? Additional yon. Tumaas ang liability mo, may expense ka. Okay po? May na-consume ka, may na-benefit ka, merong nagpataas ng liabilities mo, expense po yon. Additional, parang ganito yun eh, may additional ka na obligasyones. Therefore, may kailangan ka bayaran sa future, expense yon. Kung ngayon pa lang tumaas na yung utang mo, kahit sa susunod na period mo pa yung babayaran, may expense ka na ngayon pa lang. Kasi ngayon nangyari. Okay? Regardless kung kailan mo babayaran, basta ngayon nangyari, ngayon yan mag-e-expense. Okay? Next, decrease in assets. Siyempre, may babayaran ka sa future. Kung mababayaran ka sa future, may expense ka ngayon. Kahit sa future mo pa yung babayaran, dahil papababain niyan yung assets mo sa future, pero ngayon nangyari yan, may expense ka pa rin. Okay? Basta ang expense po kung kailan nangyari, dapat doon siya kino-consider. Hindi po kung kailan babayaran. And then yung expense na yan, ang effect niyan, ang pinanggagalingan niyan, it's either tumaas ang utang mo or bababa ang assets mo. Ayun po yung ibig sabihin ng expense.